huling biyernes ng buwan. Anong meron, Kuya Albert? Meron tayong Tuklas UPLB. Yes, meron tayong Tuklas UPLB. So, meron ka bang pets, Kuya Albert? Yes, I have cats. Yeah, I have cats. So, mahilig ka sa hayop? Yes, cats lang. Alam mo ba na merong sariling ospital para sa mga alagang hayop natin dito sa loob mismo ng campus? Hindi ko alam Familiar yun. ka ba doon? Pwede bang walk-in patients doon? Actually, Kailangan na ng check-up ng pusa. isa yun dun sa mga sinagot ng dun sa naging interview namin. So, ang feature po namin yesterday actually, recorded interview kasama si Miss Maris Diagan, aka Tita Majit, sabi nung anak ni Ate Charlie. Sorry, kailangan kong sabihin yun, Tita Majit. Ang feature namin ay ang Veterinary Teaching Hospital o ang VTH, na isang extension arm ng College of Veterinary Medicine. So, tara na't panoorin ang naging recorded interview namin kasama ang mga masisipag dating kasamahan sa VTH. Magandang hapon at welcome dito sa Tuklas UPLB kung saan ating tinutuklas ang iba't ibang research and extension activities ng UPLB. Ngayong hapon ay lumipad ang aming team dito sa isang lugar kung saan maraming hayop, maraming serbisyo, maraming nakablock at maraming Joseph. Para kwentuhan tayo tungkol sa Veterinary Teaching Hospital, kasama natin ang direktor nito na si Assistant Professor Joseph Olarbe. At kasama rin natin ang faculty in charge sa Farm Animal Section ng VTH na si Associate Professor Joseph De La Cruz. So mga sir, welcome po sa Tuklas UPLB. Hello everyone! Magandang hapon po. Welcome to VTH Los Baños Station. Yung VTH or the Veterinary Teaching Hospital, siya po yung main extension arm of the UP College of Veterinary Medicine. Okay? So meron po kaming Bing and Tupa Extension Project. So we call it KATE. So yung pong mga resident vets namin, and together with our students, they go to the municipalities of Bae, LB, Calauan, and the city of Calamba offer health services sa mga ruminants in those areas. And then, last semester, we started with our chicken and baboy extension program. So, we call it Chickboy. So, chicken and baboy. So, pumupunta naman kami sa mga backyard swine and poultry raisers para matulungan sila. Nagbibigay kami ng dagdag na training, knowledge, and we also offer health services para matulungan sila kung paano mapalaki ng maayos, maalagaan ng mas mahusay yung mga alaga nila. And then, regularly, we hold community vaccination drives. So, also in the above-mentioned areas. And then, annually, ginagawa po namin yung aming spay and neuter program. Doon sa aming Kate and Chickboy program, we also have commercial partners. Yes. With private companies. We have partnership with Leeds Animal Health and Natural Solutions, UNACO, BMIG, and Inoza. Okay, so yung mga ginagamit naming vitamins, dewormers, disinfectants, Supplements. ito ay mga supplements, ito ay galing sa kanila. So tinutulungan din nila kami when it comes to logistics. Nagpapadala sila ng mga tao pag wala kaming kasamang estudyante. Minsan sila yung kasama namin paglabas sa mga backyard farms. By the way, on top of the community-based, minsan, tumutulong din po kami sa mga shelters, so animal pound, so kami po yung manpower nila. So tinutulungan po namin yung mga tao sa shelter na mag-administer ng bakuna, dewormer, kung ano man yung gamot or biological na kinakailangan dun sa site na yon. Early this year, nagdagdag din po kami ng services dito sa VTH-LB. So we now offer confinement services.
And we also do home service. So para po doon sa mga kliyente na medyo nahihirapan na pumunta dito, so tumawag lang po kayo sa number namin and pupunta po yung team namin sa lugar ninyo. On an average, per day yata to eh. Per day yung aming data. Per day. Meron kaming 18 to 20 clients per day. Tapos, yung mga clients namin within Laguna, usually within the vicinity of UPLB. So, Los Baños, Bae, Calamba, usually doon yung mga clients natin. Usually mga UPLB students and faculty and staff of UPLB. So, for the farm animal section, meron din kasi kaming farm animal clinic. So, part siya ng farm animal section. So, yung tanong mo about the consultation, madalas ang kinoconsult for the farm animal clinic is mga diseases related to GIT problems, mga diarrhea, ganyan. So, kadalasan kasi yung mga farm animals na kinoconsult are ruminants, yung mga goats, sheep, and cattle. So, kadalasan ng problema nila is on sa pagdideworm kasi grazing animals sila. So, kadalasan, GIT problem yung kinoconsult nila. Pero, marami pa din ibang problems like mga napipilay or nahihirapan manganak or respiratory problems when it comes to poultry and swine. And then, link po doon sa farm animal section, we also have nga yung aming animal disease and diagnostic laboratory. So, yung mga clients po natin, they can submit specimens, samples, usually blood, yung iba po organs, yung iba feces, or any specimen for that matter para po sa diagnostic test. Ito po natin yung ginagawa sa ADDL. If I can mention, we are currently upgrading po yung aming facilities specifically po sa ADDL. Okay, so sooner rather than later, yun po mga mas modern, mas high-tech na test, kaya na po natin gawin, kaya na po natin i-offer dito sa ADDL in VTHLB. Isa sa nire-renovate ngayon is yung aming necropsy surgical theater. Facility. So, for necropsy, pwede kasi magdala yung mga client ng mga animals, tapos bubuksan yung mga animals na to to really diagnose kung ano talaga yung nangyayari or anong disease process yung meron sa farm. Yung ating necropsy facility is, Sponsored by CP Philippines. Parang dinonate yung pagre-renovate ni CP Philippines. We also conduct a feeding trial. So, like po ngayon, nandito po tayo sa poultry trial facility. So, yun po mga pharmaceutical company. So, we do commission the researches for them. So, actually, nandito po tayo ngayon sa newly built. Di pa po namin ito na gagamit. So, we hope to start this September. So, one of the contribution ng VTH para dun sa One Health program is the strengthening ng aming animal diagnostic laboratory. So, nag-formulate kami ng partnership with other companies and nag-increase kami ng capabilities ng laboratory to test more diseases, to aid yung ating mga veterinarians when it comes to diagnosing zoonotic diseases or important zoonotic diseases na nakaka-affect not just for animals but also for humans. Dagdagan ko lang po, since meron kaming poultry trial facility, and then we also have the swine trial facility, we also conduct clinical trials. So, like vaccine safety and efficacy trials, and yung po mga pharmaceuticals, nutraceuticals, we also test them dito sa farm animal section. Pwede lang i-follow yung aming Facebook page, i-like yung aming Facebook page
veterinary teaching hospital, small animal section. At pwede din silang tumawag or mag-text sa 0908-880-1925. Tinatnaga po namin yung walk-in clients and patients, but pwede rin po kayong tumawag para mag-set ng appointment. Sa lahat po ng nangangailangan ng health services para sa mga pets nila, para sa mga alagang hayop, so pwede po silang pumunta or magsadya dito sa amin sa VTH Los Baños. Hindi po libre ang serbisyo na binibigay ng VTH. Very affordable naman po yung mga rates po namin dito sa VTH. I would like to take this opportunity para po pasalamatan yung lahat po ng sponsors, lahat po ng tumutulong sa amin sa pag-upgrade ng mga facilities and equipments po namin dito sa VTH. So, una po yung mga partners namin sa Chick Boy Extension Program. So, Leeds Animal Health, Inoza, BMEG, Yunako. and Yunaco. And yung po mga companies na nagtulong sa amin para upgrade yung mga laboratories namin like Leeds, CPF, and Yunaco. Okay. Ayan, salamat po kay Dr. Joseph Olarve at Dr. Joseph De La Cruz mula sa VTH. Walang nakamute sa amin. Pwede bang i-mute? Joke. Hindi. So, madaming services yung ino-offer ng VTH. Bagong-bago nga yung parang recently lang, sabi nga nila, yung home service at saka yung confinement service. Ano yan? So, Ano ko na yan, i-search at i-follow at i-like na yan sa Facebook. Meron silang Facebook Para- page, Veterinary Teaching Hospital Small Animal Section. Pero may 3 sections kasi ang VTH. Yung finiture namin, yung lang yun, Farm Animal Section. Sa susunod, possibly na magkaroon kami ng part 2 para naman sa Small Animal Section. Yung, Para ma-cover yung, for kasi pets. madami Oo. kasing mahilig sa hayop sa atin, ganyan. Ayun. So, kahit hindi libre yung mga services ng VTH, very affordable. Emphasis on affordable. Sana naman. O nga, mahal, Ah. medyo mahal magpa-vet Oo. sa labas. Lalo Oo. sa mga private na practices. Oo, pero kailangan gawin kasi mahal natin ang mga ating mga alaga. Hindi ko lang to nasama dun sa video, pero pinapaabot ko na rin po yung pasasalamat nila Doc Olarve dun sa mga kasama po nila sa CVM at VTH. Kay CVM Dean Doc Ami Estacio, kay Assistant to the Dean Michelle Paraso, mga teammates nila Dr. Olarve, sila Doc Rio at Doc Matt, at ang kanilang AO si Miss Aiza, at sa lahat ng resident veterinarians at staff ng VTH, mabuhay po kayo. Mabuhay Salamat po kayo. po. At speaking of mabuhay ang bago at fresh na Director ng Biotech. Kaka-appoint lang po. Kaka-approve lang yung nung appointment po ni Assistant to the Vice Chancellor for Research and Extension, Ma'am Fides Tambalo. Congrats po, Congratulations po, ma'am. ABC Fides, wait. hello. Meron tayong dyan. Isa pa, ulit. Isa pa. Ulitin ko. Congratulations po, ABC. Yay! So, meron ba tayong announcement, Kuya Albert? Meron. Okay. Unang-una, in celebration of UPLB College of Economics and Management's 104th foundation anniversary, SEM is inviting its respective stakeholders to the various activities prepared for them. So, SEM exhibit, which opened noong August 1 and is ongoing until September 1. SEM Olympics na naganap today. I wonder how they got on with that since ang lakas ng ulan kanina. Pero next, SEM Seminar sa August 30 and then an award ceremony, SEM Parangal, sa September 1.
At bukas, Sabado, yayain natin ang tropa at pamilyang mamasyal, mag-jogging, mag-picnic, mag-relax sa UPLB Freedom Park. Kasi merong Saturday Bazaar tomorrow. So kung wala kayong gagawin bukas ng umaga, tawa ng tawa si Sir Chris. Bukas na po yan. Honestly, gusto- Actually, every Saturday pala. Honestly, gusto ko talagang pumunta dyan. Kaya nga lang, ang aga talaga. It's 5 a.m. to 10 a.m. sa SU parking lot, Mariano Mondonedio Avenue, UPLB campus. 5 a.m. Who wakes up at 5 a.m. on a Saturday? Yung Joke. mga, pag magja-jogging ka. Hindi ko kaya. Hindi Oo, ko kaya yung diretso ganun ka sa kaaga. Saturday Swear. Bazaar. Pero ang sarap na nga daw nung champurado daw dun eh. Kaya Madami. hindi maabot-abutan. Madami po silang binibenta Oo, doon. ay. Kung magigising po si Kuya Albert, pupunta na. Hindi ko kaya. Hindi Sige. ko kaya magising na ganun kaaga. Sabado na 9:30 ang gising ko pag Sabado. Anyway. Supportahan po natin yung Saturday Bazaar. Okay. And last on our list of announcements, the Philippine Association of Communication Educators, or PACE, is inviting students to join the PACE of the Future Student Camp. This will happen on 20 to 21 October 2023 alongside the Communication and Media Studies Conference at the Lyceum of the Philippines, University Cavite. Showcase your best communication works and engage with your fellow future game changers. It's not a competition, it's an opportunity for collaboration. Network with other students and organizations. Amplify your voices as the next generation of communication and media leaders. Submit your entries at tinyurl.com/pace of the future. Shoutout lang po sa aming director ng OPR na president ng PACE, si Direk Mark Lester Chico. Okay. Pause muna lang tayo for a break at sa ating pagbabalik ay diretso na po tayo kay Ate Polly Valencia ng UPLB Office of Alumni Relations para sa Tatak UPLB. Tutok lamang po tayo sa Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB.